Mga plays na ito ang dahilan kung bakit itinuturing si Kobe Bryant bilang bayani ng maraming mga sports fans. Pero bago siya nakapag-iwan ng inspirasyon sa mga taong may puso para sa laro, mayroon munang isang laban kung saan nagsimula siyang magpalit ng anyo mula sa pagiging Kobe Bryant tungo sa pagiging Black Mamba. Isang moniker na magbibigay ng tatak sa kanya bilang one of the deadliest scorer na nanuklaw sa liga. At siya naman ang nakapagbigay hudyat para tuluyang makapaghunos ng balat si Kobe Bryant. And I like to think, since you told me that story, I had something to do with creating the Black Mamba. Ano ang nagtulak sa 2008 MVP sa pagbuo ng kanyang alamat? At paano nagkaroon si Boy Pungay ng papel sa paggising sa natutulog na ulirat ng Black Mamba para maglabas ng pangil? Iyan ang babalikan natin ngayon sa Box Score, ang laro kung saan natulungang maipalabas ni T-Mac kay Kobe ang Mamba mentality. March 15, 2004. Tulad ng ahas na nagpalit ng balat, tila nagbagong anyo ang isang Kobe Bryant mula sa isang player na 8 buwan nang walang kagana-gana tungo sa isang makamandag na lason sa mga koponang pinaralisa. Para mas mapahalagahan natin ang mahalagang yugtong ito sa karera ng 2-time Finals MVP, balikan natin ang mga konteksto ng pangyayaring nagbukas ng tarangka para mahawan ang landas sa pagsulpot ng Black Mamba. Taong 2003, nasa tuktok ng tagumpay si Kobe matapos ang isang three-peat championships ng LA Lakers, katuwang ang one-time MVP na Shaquille O'Neal, kung saan binuo nila ang dynamic duo na hindi magiba sa unang mga taon ng ikalawang milenyo. Sa durasyong ito, paakyat ng paakyat ang scoring at kasikatan ng two-time scoring champion at 26.5 points ang average niya sa loob ng 4 na taon. Pero sa pagpasok ng 2004 season, bumagsak ang kanyang kasikatan nang magkaroon siya ng negative publicity matapos makasuhan. Isang sexual assault case ang isinampa sa Lakers superstar ng isang female chef sa Colorado ang kanyang pinapak at ginawang ulam. Later on ay inamin naman ni Kobe ang kasalanan niya. Kasal na nga't lahat kay Vanessa, namulutan pa ng iba. Naapektuhan ng gusto ang 6'6" shooting guard nang mailagay sa balag ng alanganin ang pagiging buo ng kanyang pamilya. Mula sa kanyang humahalimuyak na pangalan ay biglang umalingasaw ang kanyang reputasyon, maging sa maraming NBA fans na nawalan sa kanya ng amor. Ito ang naging darkest stage sa career ng 5-time NBA champion. Meanwhile, sa kasagsagan ng kaso, inaabangan ng mga NBA fans ang heavyweight match sa pagitan ng scoring champion ng liga na si Tracy McGrady at Kobe Bryant. Nang mga panahong kasing ito ay itinuturing na nga ng ilan na si Tracy McGrady na ang susunod na magiging muka ng NBA dahil sa kanyang offensive prowess bilang prolific scoring machine. Sa height ni T-Mac na 6'8", mayroon sa kanyang sky is the limit expectation. With his athleticism, firepower, and scoring skills, halos unguardable na siya sa kanyang posisyon. Parang ATM machine na anytime kayang mag-withdraw ng score. Most improved player siya noong 2001 at scoring champion last 2003 season at leading scoring champion din ng taong iyon. Samantalang si Kobe ay isa naman sa mga pundasyon ng isang dinastiyang 3 kampyonato na ang naibabaon. Ang hype na masaksihan ang colossal match ng mga pinakamakikinang na mga bituin ng silangan at kanluran ay hindi matatawaran dahil ang salpukan ng mga scoring titans na ito ng liga ay isang pure basketball treat para sa mga fans. Pero may naging komplikasyon heading sa heavyweight match ng Lakers at Orlando. Kargado ng problema si Kobe at wala sa wisyo. Mula sa kanyang above the ceiling performance noong mga nakalipas na taon, 3 sa 8 laro ng Lakers heading sa heavyweight game, hindi siya nakapag-perform. At mula sa 30-point average niya noong 2003 season, bumagsak ito sa 16 na puntos sa huling 8 laro bago ang inaabangang pagtutuos. Kaya naman pagdating sa araw ng laro, parang wala sa sarili ang isang Kobe Bryant. Tila hindi siya naglalaro sa playing court. Ayaw tumira, malayong malayo sa kanyang normal na ginagawa. Samantala, nagwawala na si Boy Pungay. Second quarter pa lang, 21 points na ang naihalayhay. Dihado ng 11 puntos ang Lakers sa pagtatapos ng ikalawang tagay. Tila ba magdidire-diretso na si T-Mac na agawan si Kobe ng spotlight sa pinakamakinang na limelight ng NBA stage. Pagdating sa locker room, muling binuliglig si Kobe ng kanyang dilema.
Alam niya na hindi na niya hawak ang manibela sa damdamin ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, na anumang oras pwede niyang maiwala ang kanyang asawa, ang mga bata, ang kanyang kasikatan, ang tiwala ng mga tao, mga bagay na wala sa kanyang kontrol dahil sa isyong kinasangkutan. Pero as tough as his mentality and character, naisip niyang ayaw din niyang maiwala ang basketball, at iyon ang nag-iisang bagay na nasa kanyang kontrol. Kinumbinsi niya ang sarili na mag-focus sa mga bagay na kanyang kontrolado. Iyon ang kanyang laro. Pagpasok ng second half, tila ahas na nagpalit ng balat si Kobe Bryant. Mula sa pagiging halos non-factor sa laban tungo sa isang devastating performance. Umiscore ng 35 points si Kobe. Pull-up 3. Mid-range. Drive to the baskets. Ito ang shot chart ng mga tira ni Kobe sa fourth quarter, making 7 out of his 10 shots para maitulak sa overtime ang laban at maipanalo ng Lakers ang laro sa extra period. Gumapa si T-Mac ng 37 puntos. Nagkaba naman si Kobe ng 38 na hunos. 37 dito sa second half niya isinahot. Mula noon, binigyan ni Kobe ng moniker ang sarili niya bilang Black Mamba. Isang ahas na makamandag na handang tumuklaw sa sinumang mga has ng sunggab. Ginamit niya ang taguring ito para ihiwalay ang personal niyang buhay sa kanyang professional career. Off the court, hinarap ni Kobe ang kanyang kaso, pero kapag laban, hinahayaan niyang ang Black Mamba ang magtrabaho. Itinuring niyang alter ego na pumapalit sa kanyang personalidad bilang isang professional na manlalaro. Nang kinondisyon ni Kobe ang sarili niya sa ganitong mentalidad, mula sa 16 points average niya bago ang laban kontra T-Mac, bumulusok ang kanyang puntos to 28.5 na pag-angat. Sa mga sumunod pang 6 na taon, nag-average ang Black Mamba ng 29.5 points per game, kasama na ang dalawang magkasunod na scoring title sa NBA. Si T-Mac naman, nanatili ring first-class player sa kompetisyon, kasama na ang kanyang classic 13 points in 35 seconds against San Antonio Spurs noong sumunod na season. At ang Hall of Famer status, pareho nilang naikahon. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Kobe Bryant ay naging aral sa maraming NBA players na huwag hayaang makaapekto ang personal na problema sa professional performance. Isang pamana sa basketball ethics. Isa sa mga bakas ng aral na iniwan ng 18-time All-Star na mananatili ang kamandag kailanman at habang buhay nakikiwal. Sana'y nagustuhan mo ang ating kwento. Pindutin mo na ang like and share button, and don't forget to follow our page para sa ating kwentuhang basketball. At kung magawi ka ng YouTube, silipin mo na rin at isubscribe ang ating channel for more basketball anecdotes. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.